NMAX TechMax. Or the Zontes 150X. Usapan natin ngayon. Pero bago natin ito yung usapan na napansin namin na marami pa rin sa inyo hindi naka-follow at naka-subscribe sa mga channels and pages ng Motor ni Juan. Malaking tulong po ang inyong mga like, comment, and share para siguraduhin mas updated kayo at mas marami pang makapanood ng mga video natin katulad na ito. Two of the 150cc and up maxi scooters na meron tayo dito sa Pilipinas, mga brother. Ito maaaring mas kilala na natin dahil matagal na rin sa Pilipinas, the NMAX TechMax version. Ito yung top of the line na version ng pinakabagong NMAX. And syempre, kukumpara naman natin sa Zontes 150X, isang bagong-bagong release na maxi scooter dito naman sa bansa natin. Alin nga bang mas astig, alin ang mas maangas, at ang pinaka-importante, alin ang mas swak para sa'yo. Siyempre, umpisahan natin sa presyo. Budget eh. Presyo ng NMAX, this is currently priced at 174,900 pesos. Habang si Zontes 150X, ang introductory price na ngayon is at 149,900 pesos. Pagkatapos ng presyo, tingnan naman natin yung forma. NMAX, ito medyo nakagawin na natin to dahil nga ilang versions na ang lumabas dito sa Pilipinas. What we would notice right away is mas malaking surface area ng windshield, and then we have a huge headlight assembly na kumbaga nandyan na rin yung mga winker lights and all. Hindi ko na masyadong i-detalye pagdating sa looks, but NMAX, pagdating sa kanyang forma, it embodies yung kanyang pagka-tourer scooter niya. Kasi walang masyadong aggressive lines apart from yung headlight assembly natin dito. Basically, yung lahat mas bulky pero smooth yung pagkakalinya niya. Kaya this still gives out that bulky touring look. Pagdating naman sa Zontes, ibang usapan naman to. Obviously, fresh sa mga mata natin dahil in terms of the design, bago eh. So ngayon lang natin nakita yung ganitong forma ng motor from the front to the sides. Mapapansin natin, from the looks of it, without having to, kung titingnan natin yung exact measurements, mas malapad tingnan yung frontage nito ni Zontes 150X kaysa kay NMAX. So it gives out that brusco look pa rin. Pero dahil sa mga linyahan niya, sa mga aggressive lines, mga DRLs na natin dito, but at the same time, may mga smooth flowing lines flowing all the way to the side, up to the rear, nagkakaroon to ng mas sporty look, but at the same time, elegant yung forma. Sa puntong to, depende na lang talaga sa'yo kung ano sa dalawa ang mas trip mo. Are you gonna go for the more traditional NMAX look na nakagawian na, or are you gonna go for the newly designed and bago sa mata natin na Zontes 150X? Ikaw na bahaga dyan. Comment mo. Tingnan natin kung ano mas trip nyo sa design. Ngayon, mahalaga, pag-usapan natin performance ng makina. So, matik sa makina, NMAX TechMax has that 155cc engine. Ito naman si Zontes 150cc engine. Ngayon, sasabihin ng iba, mas malakas syempre si NMAX 155. It doesn't stop there. Hindi sa displacement nagkakatapos ang usapan ng lakas ng makina. Sa puntong to, kailangan din natin pag-usapan yung tinatawag na power to weight ratio. Dahil yung ibubugang power at capability ng makina mo, kailangan kaya naman yung bigat ng motor mo. NMAX weighs about over 130 kilograms. Habang si Zontes weighs about 107 kilograms. So, kumbaga, yung weight ni Zontes, para ka lang naka 125cc na motor. Parang ganun lang yung weight niya. Kaya naman, pagdating sa power to weight ratio, lamang naman si Zontes 150X doon. Isa na rin sa malaking dahilan is Zontes is actually using an all-aluminum frame. Mas magaan, mas rigid, kaya naman mas malakas yung wapak sa power kaysa sa hatak ni NMAX TechMax. Tingnan naman natin pagdating sa acceleration para mas makita nyo yung actual na performance habang gamit ko. So kung sa lakas at lakas, makikita natin mas lamang sa acceleration si Zontes 150X
Again, malaking bagay doon yung kanyang power to weight ratio, the aluminum frame, and solid talaga yung throttle response. Kaya mas mabilis niyang na-achieve yung 0 to 60 and 0 to 80 and up na mga speeds. Pagdating naman kay TechMax, if you just want more flexibility in terms of your riding style, doon naman siya lamang. Kasi si TechMax meron siyang riding modes, yung touring at saka yung sport. And at the same time, you have the shift drives na pwede mong extra power pa kung medyo pumahataw ka, bumibirit ka, pipindutin mo lang yan, okay naman, pataas ka, medyo nabiting ka sa power, habang naka-throttle ka, pindutin mo lang yung shift lever, you will get that extra punch. At the same time, the shift drive modes can also be used as engine brake, lalo na sa aggressive cornering. So pagdating dyan, to sum it up, si NMAX TechMax lamang in terms of the driving modes and shift drives if you are into that kind of stuff. Pero yung raw, stock, initial power and acceleration, lamang naman si Zontes 150X dahil naman sa gaan ng motor na to. Matapos natin pag-usapan ang riding modes ng TechMax at saka ang lakas naman ng 150X, let's talk about the fuel consumption and the fuel tank capacity as well because that will matter especially sa panahon natin ngayon. Pagkumparahin muna natin the fuel tank capacity. The NMAX TechMax houses 7.1 liters worth of fuel. Decent for touring scooter, okay na rin yan. Pero dun siya talaga naiwanan ni Zontes 150X because this actually houses 12 liters, 12 litro. Sobrang layo. There's 5 liter worth of difference between the two. Pagdating naman sa actual usage consumption ko, paggamit ko to mga brother ha, maaaring iba sa inyo. For my NMAX TechMax, I've been using this for mag-iisang taon na rin yata, tong TechMax ko na to. Ang actual fuel consumption ko dito, base sa paggamit ko, at sa mga pinagpupuntahan ko, road conditions and all, I was able to get about 36 kilometers per liter. Actual ko na po yan. Habang si Zontes 150X naman, in just the, pa lang to, bago ko pa lang nakuha eh. So I've been using this for 2 weeks now. Nakakuha ko dito ng about mga 42 kilometers per liter. So mas lamang sa tipid sa konsumo ng gas si Zontes 150X and at the same time, mas malaki din naman yung kanyang fuel tank capacity. If that matters to you, then you may go for the Zontes 150X. Pero kung okay ka naman sa 7 liter na fuel tank capacity o kaya naman okay ka na rin sa mga less than 40 kilometers per liter na fuel consumption, and then it shouldn't be an issue for you. Again, it's all about preference kung alin nga ba yung mas okay para sa'yo. Tsaka syempre, tanong ng marami, kumusta naman yung pyesa ng dalawang to, especially for the Zontes 150X? Kasi si NMAX, in terms of pyesa availability, isama na rin natin yung aftermarket, pang setup mo, mga mags and all. Siyempre, mas lamang si NMAX dyan. Kasi nga, matagal na ito sa Pilipinas. This has the NMAX TechMax version in itself. Ilang panahon na rin dito sa Pilipinas. Kaya mas marami ng available na parts. Let me also highlight, for the Zontes 150X, hindi ka na rin naman may hirapan sa pyesa kasi pagdating sa mga mags, gulong, brake lever, suspension, match din naman siya sa mga ibang brands ng motor. And pagdating naman doon sa mga consumable parts niya, halimbawa yung CVT component niya, yung buong panggigid setup niya, kaparehas lang to actually ng PCX ng Honda. So hindi man siya Zontes branded in itself, pero kung gusto mo talaga magpalit, mag-upgrade, halimbawa, maglagay ka ng mga iba-ibang timpla ng bola nasa sayo kasi nga kaparehas lang naman siya, kasukat lang siya ng PCX 160. Maybe just except for the air filter ni Zontes. Yan, kay Zontes mo talaga kukunin yan. Pwede ka naman bumili ng in advance sa kanila para mag-stock ka na, para wala ka ng problema. So, availability of PSI and aftermarket parts, mas marami, obviously, si NMAX. Pero, si Zontes 150X, available na rin naman yung ibang mga piyesa neto bukod sa mga nationwide Bristol and Zontes showrooms, kaparehas din naman ng mga ibang Japanese scooters na meron na tayo dito sa Pilipinas. Usapang preno naman tayo, there's not much of a difference here. Parehas na scooter, walang handbrakes. Parehas na scooter, hindi adjustable yung brake lever. But when it comes to the actual braking system, both NMAX TechMax and Zontes 150X features dual channel ABS. Ang ibig sabihin, front and rear is channel by ABS para mas hindi mag-lock yung mga brakes natin in case mga sudden braking use natin. And both scooters as well, merong traction control system. So huge plus for both of these scooters for the overall braking system. Pagdating naman sa suspension mga brother, both scooters as well, merong telescopic fork in front. Tapos pagdating naman sa likod, parehas dual shocks. Si NMAX TechMax just has that pressure canister. May baso pagdating dun sa suspension. So nasubukan ko na to.
Very stable when it comes to aggressive cornering. Sakto lang naman yung play niya pagdating sa mga lubak-lubak. Si Zontes 150X naman, walang baso, walang pressure canister, pero sobrang komportable pagdating sa mga hindi pantay-pantay na kalsada, unpaved roads, yung mga biglaang lubak, mas malambot to. So again, depende sa'yo. Si Zontes 150X kasi, mas malambot, mas komportable yung suspension niya pagdating sa yung overall ride. Yung daily commute, touring, mas gusto ko yung performance ni suspension ni 150X. But if you are into more aggressive riding, yung mga talagang cornering and all, mas stable naman yung suspension ni Tecmax. Depende. I'm not saying na hindi stable si Zontes 150X. I'm also not saying na hindi komportable si Tecmax. But kung pipili ako ng mas lamang sa comfort level si 150X, mas lamang naman sa aggressive cornering stability sa suspension niya si Tecmax. Usapang gulong naman tayo mga brother. Parehas na rear tires, may sukat na 130/70/13. Parehas ng lapad, okay in terms of comfort. Pagdating doon sa mga, alam mo yung hindi masyadong pantay na kalsada na bigla kang mag-shift ng lanes, it offers stability on both motorcycle. Pagdating naman sa harap mga brother, mas malaki yung gulong ni Zontes 150X. Both motorcycles sa front tires nila is 110/70. Pero ang mags ni Zontes is 14-inch habang 13-inch naman pagdating dito kay Tecmax. It's not that it would matter a lot pagdating sa yung mga usual na kalsada natin. City ride, urban riding, and all that stuff. Pero meron ka lang slight na mararamdaman na performance advantage dahil mas malaki yung gulong ni Zontes 150X. There's agad-agad advantage when it comes to stability, lalo-lalo na pag hindi masyadong pantay-pantay yung kalsada. Kasi kung flat naman, wala namang kaso pagdating doon. But both motorcycles, when it comes to the stock tires, hindi mo naman kailangan magpalit kagad ng mga aftermarket or ibang gulong because both tires are serviceable na hindi ka madudulas kahit na basa ang kalsada. Okay naman yung gulong nila parehas. Lamang lang talaga sa laki and a little bit more on the stability si Zontes 150X. So now that we've talked about the suspension and the tires, pag-usapan natin yung overall handling na tong dalawang motor na to. Zontes 150X, this is what I would like to use. Mas gusto ko siya pagdating sa mga singit-singitan, mas matraffic na area, mag-lane filter ako, mas mahabang biyahe kasi mas magaan yung pag-handle nito given the suspension and the tires and the overall position of the handlebar as well. Mas magaan siya basically. Si Tecmax naman, you would want to choose NMAX Tecmax kung ikaw ay yung mga long weekend ride mo tas mga bundok-bundok, mas masarap siya gamitin naman sa mga twisties. Yun yung lamang ni Tecmax. Pero mas magaan naman dalhin si Zontes 150X kung pag-uusapan natin yung overall handling itong dalawang motor na to. Pagdating naman sa riding position for these two motorcycles, you will have actually overall a comfortable ride sa parehas na motor. Because you have that primary footboard, tapos meron kang extended footrest, malalambutin ng mga upuan, so okay siya. I would just give the slight edge pagdating dito kay Zontes 150X just because of the fact na yung sa extended footrest niya, especially for my height, 5'10" in height ako mga brother, mas naiuunat ko yung paa ko when riding the Zontes 150X. And mas mababa ng konti yung seat height ni 150X versus the Tecmax. Kasi alam ko ang seat height kasi neto nasa mga 750 mm. Mas mataas lang ng konting-konti lang naman. Si Tecmax nasa mga 770 mm. So para sa height ko, obviously it will not matter. Pero para sa mga kababayan natin, sa mga brother natin na mas mababa ang height, maaaring it would also matter to you. Pagdating naman sa actual upuan natin when it comes to the riding position, both motorcycles actually malapad. Yun lang, yung stock na upuan ito ni NMAX Tecmax natin, ano siya, curvy. Napansin mo, medyo pa-slide siyang konti. So kapag ako ay nakaupo dito, especially for long ride, hindi naman ako basta-basta dadaos-dos, pero pag yung mga sudden brake ko, ramdam ko talaga na medyo mag-move forward ako konti. Versus the Zontes 150X, ito, nakikita mo, mas flat yung structure niya, tapos meron ka nalang lumbar support dito. So when it comes to the overall position natin, mas in place, basically, pagdating sa upuan. And advantage na rin yung meron akong lumbar support. Ang disadvantage lang naman nito, kung ikaw ay yung mga sobrang maghapon talaga nagmamaneho, especially ako nung naglibot Pilipinas ako, I would like to move forward, backward, hindi mo na masyadong magagawa kasi nga, meron tong lumbar support. Pagdating naman sa angkasan, mas malapad at mas malaki ang upuan ng inyong mga OBR nang iaangkas mo kay Zontes 150X versus sa upuan ni Tecmax. Malapad na rin naman, kumbaga good enough, but since this is a comparison, might as well be specific about it. Yan, mas maliit
yung angkasan, yun ni Tecmax versus kay Zontes 150X. When it comes to some of the basic features and the high-tech features, pagkumparahin natin yung dalawa, umpisahan muna natin sa underseat compartment. For the NMAX Tecmax, so you have that wide enough space for your underseat compartment. Hollow na rin, so you can fit some jackets and documents. Pwede. Ngayon, pagdating naman kay Zontes 150X, yan, sobrang laki talaga ng underseat compartment niya. And if you watched our review, kasyang-kasya dito ang dalawang full face helmet, tas meron ka pang space for your jerseys and gloves and other documents and such. So, mas lamang din naman dito si Zontes 150. Actually, nagulat ako. Laki ng compartment nito. Ngayon, pagdating naman sa front pocket, Zontes 150X has two covered front pocket, mga brother, with a Type-C charging port pagdating dito sa kaliwa. Kasya dyan ang standard cellphone natin. Bawa ito. Natin dyan, parehas lang naman yung sukat niyan. Malaki pa yung space. Actually. Pagdating naman sa ating Tecmax, what we will have is one open pocket. So, advantage na lang to kung sakaling gusto mo maglagay ng mga 500 ml na tubig dyan kasi open na lang siya. Tapos, isa lang yung kanyang covered na front pocket, which could also fit a normal size phone. And then, nasa kaliwa naman yung kanyang charging port na Type-C. Yun lang. Kung i-charge ko yung phone ko dyan, open lang siya. So, yun lang yung medyo giveaway niya. Diba? Pag-usapan naman natin yung displays for both of the motorcycles. Si Tecmax, meron tong dalawang digital panel. So, one wherein we can see the basic information, speed, odo, and fuel gauge and all. Tapos yung sa baba naman, ito RPM sa ngayon, but you can change that into different. And one of the key feature na meron itong Tecmax is the navigation feature, wherein we can just connect our phone dito kay Tecmax using an app para yung direction natin dito na mag-a-appear sa digital display natin. Ngayon, pagdating naman kay Zontes 150X, we don't have a digital panel, but what we have is already a TFT display. So para siyang maliit na cellphone na ganyan. So you can already see a lot of information. Meron na rin itong TPMS. You can play around with it. And the display is also customizable. Kung ano yung gusto mong makita na interface. So it's really up to you kung anong mas trip mo. And siguro isa sa mga importante is that you would also have the phone connectivity feature. Just scan this QR code, connect it to one app, tapos magkakaroon na rin yan ng screen mirroring function na kung ano yung nasa phone mo, yung nagagabas sa screen mo. So makakatulong yan in terms of practicality sa mapa, sa Waze, sa Maps. At least hindi mo na kailangan ng mga phone holder. Doon na lang siya mag-a-appear sa pinaka-screen mo. At ang isa sa mga hindi masyadong napag-uusapan sa mga comparison videos at saka sa mga reviews is yung bato ng ilaw. So, NMAX Tecmax uses LED light. Normal, what we would expect from a stock motorcycle, mga brother, yun ang meron kay Tecmax. So, some would still prefer to have mini driving light or auxiliary light installed as an additional light pagdating dito sa stock lights na, while the Zontes 150X offers projector light. Actually, malakas yung stock na ilaw ng Zontes 150X. So, para sa akin lang naman, hindi mo na kailangan magdagdag ng MDLs or auxiliary light unless na lang siguro sobrang probinsya ang babiyahin mo at kailangan mo talaga ng sobrang lakas na ilaw. But yung stock to stock, mas malakas yung ilaw ni Zontes 150X. So, given lahat ng mga napag-usapan natin, mga brother, alin ang mas swak at mas perfect para sa'yo? NMAX Tecmax or ang bagong Zontes 150X. I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka magpuhuli sa lahat ng mga tips, reviews, and updates, be sure nakapollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. So, your next video, mga brad. Salute!